umagang tinagda nyo para kami magpuri, sama-sama magpuri ng iyong pamahalaan. Salamat po sa pagkakataon, sa magandang panahon, Panginoon, sa pribilehyo na kami po ay makakarinig ng iyong banal na salita. Mga salitang magsisilbing binhi sa aming mga puso, sisibol at lalago, Panginoon. Tulad niyo turuan ang iyong mga lingkod, Panginoon, na makasunod sa tahap ng gusto niyong lakaran namin. Sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, ay diktahan ang aming mga kaisipan sa gayon ay hindi po kami magkamali sa aming mga decision, Panginoon. Maraming salamat. Tinataas ko po sa inyo ang kabuuan ng NCCG Family, Panginoon, sa pamumuno ng Bishop Alan. Lahat ng magagawa sa iglesia nito. Tunay nga, Lord, na napakadakila nyo. Tatapos man na selebrasyon ng aming pong anniversary. At natunghayan namin, Panginoon, ang provision. Continue to use mightily, Panginoon, ang mga magagawa sa lugar na ito, Panginoon. Mas tumawak pa ang aming teritoryo, Panginoon. Palahan nyo rin ang aming prison ministry sa maximum o PCI maximum, Panginoon. At lahat ng mga jail ministry na pinupuntahan ng iyong mga Panginoon. Tunay nga, Lord, na kayo dahilan kung bakit mo namin ginagawa ito. Dahil gusto namin itaas sa magpangirin yung pangalan. Maging Lord, ang mga may karamdaman ngayon at ang mga may nararamdaman physically, emotionally, psychologically, Panginoon. Tunay nga, Lord, na you are our great physician, Panginoon. You are our great healer. Dalangin din namin, Panginoon, ang medical mission na magaganap sa araw ng bukas. Nawa yung mga doktor na gagamitin nyo, mga instrumento, mga aparato, Panginoon, na magagamit sa araw ng bukas, Panginoon, ay linisin nyo ng inyong banal na dugo at ang mga medical yung mga medical na gagamitin, Panginoon, nawa ay maging kagalingan yung mga may karamdaman. Maraming salamat dahil yung mga pagkakataong ito ay isang privilege sa mga nandito ngayon dahil napakamahal ng pagpapacheck up, napakamahal ng gamot, at napakahirap ng may karamdaman Panginoon sa mga panahon. Thank you so much, Lord. Natalahin ko, Lord, ang iyong pong mga salita sa araw na ito, aming pag-aaralan. Gamitin nyo mightily nyo ang lingkod. Kaya nyo na may deliver ko ito na maayos, karoon ng hamon sa buhay ng bawat sa amin. Ang kwento namin bilang mga tao ay makarelate kami sa pag-aaralan namin ngayon. Maraming salamat, Lord. To you all the praises and glory. In Jesus' name. Amen. Magpupot po tayo, mga kapatid. Nakatuwa si Kuya ito, meron na siyang may tambo, may walis, may junk shop, meron pa siya tuyo. Ano Tagalog ng tuyo? Para sa'yo. Para sa'yo. Ano yung tingin? Tuyo. Hey, good morning. Nakatuwa na may nakabalik. Galing ko ng pabalik-balik sa amin kasi pa-check up ako. May reseta na ito magaming gamot. Yan, magbawal talaga magkasakit dapat eh. Yan lang ang kinatutuwa ko. Tama na yung iniinom ng gamot. Dahil dati, inom ako ng inom. Hindi pala tama. Ay, mahirap yung nag-self medication. Bukas, yung mga may nararamdaman, meron na medical mission, binibigyan siya priority yung mga member ng church. Nasa matalin na natin. Yung mga senior citizen, may special lane kayo, automatic yan. Hindi na pipila, automatic na yung senior citizen. Samantalin nyo, kukuha ka ni staff. Ang ating pag-aaralan ay sa Lucas chapter 10, verse 25 to 37. Okay, ganito po ang yan. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat mong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?
Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ang ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas sa kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, bilugbog at halos patay na nang-iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang kalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Inabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Makikita natin dito, mayroong 4 na karakter dito. Skriba, Samaritano, Levita, saka yung paring Hudyo. Ang skriba, ito yung nagta-translate ng ano kasi dati scrolls ang ginagamit na yung scroll. Isusulat nila parang copies, nagasulat sila, skriba. Ibig sabihin yung skriba na to, dalubhasa sa kasulatan. Kasi ang pinag-aaralan noon ng mga Hudyo ay yung first 5 books of Moses. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, sa Deuteronomy. Ibig sabihin, yung Levita na to, dalubhasa siya, alam niya ang nakasulat. Kaya lang yung tanong niya kay Jesus, gusto niya testingin si Jesus kung magkamali man ng sagot. Ito yung tanong na alam niya ang kasagutan. Nagtanong siya ng kasagutan, paano ba ma-inherit ang Kingdom of God? May sinagot ni Jesus. Para hindi siya lumabas na kahiyahiya, nag-divert siya ng isang question pa ulit. Sino ngayon ang aking kapwa? Kaya nagkwento si Jesus. Ito na yung parable ng Good Samaritan. Bakit Good Samaritan? Ang Samaritano kasi ay tingin ng mga Hudyo, sila yung marumi na kasalanan na mga tao. Para matunghayan natin yung bakit may Samaritano, bakit may Hudyo. Dati, nung unang panahon, meron tinatawag na theocratical form of government. Kapag theocratical form, theo means God. Theocratical form of government, ang nagmamando sa mga Israelita ay Diyos mismo. Ginagamit niya yung mga propeta para maghayag kung ano yung deklarasyon na gusto mangyari ng Diyos. Theocratic. Pero nagreklamo yung mga tao, nagsabi nila, Panginoon, bakit yung karatig bansa namin ay may mga hari? Naghanap sila ng hari ngayon. Kaya pinagbigyan ng Panginoon yung kanilang kahilingan. Kaya nagkaroon ng first king ng Israel sa pamamagitan ni King Saul. King Saul, tapos yung pangalawa, namatay nung pinalitan si King Saul, pinalitan ni David, King David. At nung namatay naman si King David, pinalitan ni Solomon. Yan yung 3 hari na united pa yung Israel. Isang Israel lang siya, isang Israel. Pero nung namatay si Solomon, nagkaroon ng division yung 12 tribes of Israel. Yung 10 tribo, yung tinatawag na Northern Kingdom,
ay pinagharian ni Jeroboam. Samantalang yung Southern Kingdom, yung Benjamin tsaka yung Judah, ay pinagharian naman ni Rehoboam. Ito yung anak ni Solomon. Itong dalawang Southern Kingdom na to, yung Judah tsaka yung Benjamin, ito yung mga tribo na sumusunod sa Diyos. Samantalang itong 10 tribo, itong Northern Kingdom na tinatawag ng Israel, ang pinaka-capital kasi nitong Northern Kingdom is Samaria. Kaya ang tawag sa mga nandito, Samaritana, yung mga tawag dito. Samantala dito sa Southern Kingdom, ang tawag naman sa kanila, mga Hudyo. Yung Hudyo, sumusunod sila sa alituntunin ng 5 books of Moses. Samantalang itong 10, bakit sila naging marumi? Kasi nagkaroon ng intermarriages. Nakipag-asawa sila sa mga Gentile, sa mga Hentil. Lumabas sila, sumamba sila sa mga rebulto, kung ano yung pinagagawa nila. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, marumi. Halos hindi nga gusto kausapin ng mga Hudyo to eh. Kaya titingnan natin dito, sa 4 na karakter, titingnan natin, sabi merong tao na pababa ng Jericho. Kasi Jerusalem ay mataas. Pababa kasi yan eh. Pababa yung Jericho, pababa yan. 17 miles. Tapos ang taas yan ay 330 feet. 330 feet ang taas. 17 miles naman ang haba ng pababa na yan. At yung lugar na to ay prone to danger sa mga manlalakbay. Bakit? Maraming mga tulisan na nakaabang dito. Maaari yung hinultap na to, may dalang pera. Lahat ng gamit niya kinuha, tapos hindi pa natuwa yung humultap sa kanya, binugbog at halos iniwang patay. O titignan natin dito, dumaan yung paring Hudyo. Dumaan. At nung nakita niya na kandusa, yung ginawa niya, lumihis siya, iniwan niya. Kasi ang teaching ng mga pare, hindi mo pwedeng hawakan ng patay. Kasi para siyang marumi. Kaya siya lumihis. Yung Levita naman, dumaan ulit. Ito yung Levita ay church worker mga to. Sila yung nagsisilpi sa mga temple. Kasi sa 12 tribes of Israel, yung Levita lang ang hindi sila tribes. Hindi sila kabilang sa tribe. Kasi ang magiging trabaho ng mga Levites, sila yung maglilingkod sa templo. Yung templo ang susuporta sa kanila. Pero kahit na hindi sila solid na tribo, binigyan pa rin sila ng 48 cities sa kabuuan ng Israel. Ibig sabihin ng mga Levita, kumalat sa buong Israel ang kanilang tribo, ang kanilang yung mga syudad nila, 48 cities ang binigay sa mga Levita. Pero itong tao na to, naglilingkod sa Diyos. Sila yung tagapanguna, sila yung worshiper. Pero nakita ng andusay, lumihis. Pero yung Samaritano na tinuturo ng mga Hudyo na napakarami, makasalanan, siya yung nagkaroon ng habag. Kaya pag-aaralan natin dito, ang pamagat ng ating pag-aaralan, istorya ng buhay. True to life story. Kasi makaka-relate tayo dito. Yung nangyari dito, sa kwentong ito, nangyayari rin sa totoong buhay, mga kapatid. Di ba, minsan wala kang pakialam sa mga nasaktan. Kaya ang sasagutin natin tanong, paano mo, interrogative question, paano mo maipapagkita ang pagmamahal mo sa mga sugatan? Love for the wounded. Okay. Paano mo may papakita ang iyong pagmamahal sa mga sugatan? Yun, okay. Ito, kwento ng buhay ito eh. Paano mo may papakita ang iyong pagmamahal sa mga sugatan? Kapag meron kang nag-advise sa'yo, halimbawa,
Ang pag-aaralan natin dito, hindi lang yung physical na nasugatan. Hindi, kasali dito yung emotional at psychological pain na nararanasan ng ating mga kapwa. Yung brokenness ng puso natin. Minsan, meron nagkukwento sa iyo ng kanyang problema. Meron siyang emotional problem, kinikwento niya sa iyo. Anong pwede mong ipayo sa kanya? Kung minsan, ini-ignore natin yung mga bagay na yan. Kung minsan, imbes na mag-advise tayo na maayos, nasabihin pa natin, napakasimple ng problema mo, para ka namang hindi lalaki, lalo sa bilibid. Ganoon ang mga dun eh. Pagka nagkwento ka ng problema mo, ano ka ba, yung bubunduli ka pa, hindi lalaki ka. Iyak ka pa. Hindi nila alam, ang mga lalaki, iyakin din. Kasi pag nag-iyak naman, hindi naman pag-iyak eh. Kapag umiyak ka pala, nililinis yung dumi ng mata mo. Kaya pag-aralan natin umiyak. Kapag hindi ka umiyak, magkakasakit ka ng sa mata. Kaya ngayon pa lang, i-develop natin na umiiyak. Pero yung mga tears of joy na kasi anak na tayo ng Panginoon. Hindi naman yung iyak ka na iyak, walang dahilan. Tapos bigla ka tumawa, wala nang dahilan. Paano mo may papakita ang iyong pagmamahal sa mga sugatan? Ang biktima ay nangangailangan sa klolo. Ano ang sigaw na sugatan? Yung acronym, yung letrang PLS. Anong ibig sabihin ng PLS? Please! Parang please. Number 1, ano mo magpapakita? Number 1, paglalaan ng panahon. Nung makita ng Samaritano na may nakahandusay, nakasakay siya sa kanyang asno eh. Wala pa namang wala pang sasakyan eh. Nung nakita niya na may nakahandusay, bumaba siya sa kanyang asno at nahabag siya. Sabi dito sa verse 30 hanggang 34, ay makita natin na nahabag, kaya tumigil yung lalaki kasi nakita niya na may nakahandusay. Yung nakahandusay na to, hindi niya kilala. Kilala niya ba yung nakahandusay? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala, hindi niya alam kung magiging risky ba ang buhay niya kapag tumulong siya dito. Kasi pwedeng pagka may nakakita ng authority, tapos naaktuhan siya ng ganyan, marami nakulong. Marami akong naging kasamahan sa bilibid na may namatay. Tapos akala nila makakatulong. Tapos hinawakan niya ng gano'n kasi gusto niya tulungan, patay na pala yung tao. Napicturan. Na-quote on the act na nandun siya. Nagkakaso ng murder, hindi siya tutulong. Itong ginawa ng Samaritano, pwedeng magiging panganib sa buhay niya. Pwede siyang pagdiskadahan, pwede siyang ituro na siya yung gumawa kasi siya yung pag-aktual ng aktual. Maraming nangyaring gano'n sa kulungan. Pero ito, hindi niya inilantana. Sumagot si Jesus, sabi niya, may isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho, hinarang siya ng mga pulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Ibig sabihin, hinubaran pa. Pati damit, kinuha, siguro mga pera, lahat ng niya. May alahas siguro, kinuha, walang iniwan. Talagang ang mahirap. Imbes na hinuldak na nga lang, binugbog pa. At iniwang halos patay. Ibig sabihin, bugbog sarado yung tao. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa tao naghahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Istorbo pa to. Kasi may prayer meeting pa kami. Ganun style ng saserdote kasi nga siya pari siya. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinitingnan lamang niya at nagpatuloy na kanyang lakad. Ako kasi ang worship leader. Mga Levites, mga worshiper yun. Sila yung may hawak ng mga instrumento. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Mga kapatid, may tinatawag na action speaks louder than words. Magpagaling ka. May sakit ka pala, magpagaling ka kapatid. Bigyan mo ng gamot. Ang biogesic, masakit ang ulo mo eh. Wala sa pambili ng biogesic. Magaling ka. Tubig lang yan, tubig. Puminom ka ng maraming tubig. May pambili ka biogesic. Bigyan mo ng alaksan biogesic. Action speak louder than words. I-apply natin yung ginagawa ng Samaritano ito.
Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Ibig sabihin, merong medical kit yung Samaritano nito. Kasi pag biyahero pa, noong unang panahon, laging meron silang ganyan. May langis, may alak. Kasi anytime na masugatan sila, ano yan, antiseptic, yung first aid kit ang tawag ng hinahawakan nilang ganyan. At nung bumaba siya, number 1, paglalaan ng panahon. Paano mo may papakita ang iyong pagmamahal sa mga sugatan? Number 1, maglaan ng panahon. Maraming mga pamilya ngayon, mga mayayamang pamilya, na akala yung mga anak nila ay naging drug addict, naging gangster, kasi sila busy sila sa trabaho. Wala silang panahon sa kanilang mga anak. Nag-enjoy sila sa mga income nila, puro payaman na payaman. Pero hindi nila namamalayan na ibibigay nila yung luho ng kanilang mga anak. Pero hindi nila naalagaan personally. Kasi ang love, ang meaning ng love ay, ano meaning ng love? Ang meaning ng love ay T-I-M-E. You cannot love if you will not render your time to anyone. Hindi mo masasabing mahal mo isang tao. Halimbawa, meron kang relasyon, may asawa ka, alternate yung pagkikita nyo sa bahay, para hindi kayo nag-uusap, wala kayong panahon sa isa't isa. Sa palagay mo ba, magiging okay yung pagsasama nyo? Hindi. Importante kahit anong relasyon, kahit anong pagsasama, kahit anong mga bigyan natin ng panahon. Kasi yung panahon niya nang magbibuild up ng relasyon. Mas titibay yung relasyon dahil meron kayong panahon sa isa't isa. Kaya itong yung Samaritano na to, nagbigay siya ng panahon. Hindi 1 oras, hindi 2 oras. Siyempre, hindi mo alam kung nasaan yung inn. Wala namang inn doon sa Jericho kasi liblib na lugar yun. Ang dito sa Jerusalem kasi capital city yan eh. Pero siguro may mga inn, pero siyempre, sasakay niya sa asno niya, hanapan niya ng para maasikaso yung taong ito. Pero nagbigay muna siya ng first aid kit, yung langis at yung alak. Kaya ang alak, huwag niyong inumin. Ibuhos niyo sa sugat. Pero ang alak, hindi siya masama. Kasi ang alak kasi minsan nakakagamot din ang alak niya. Wala kang sinabi ng Bible naman, hindi naman masama ang alak. Ang masama yung maglasing. Pero yung halimbawa may mga red, mga wine, gamot kasi yan, lalo pag may sa puso, may high blood pressure ka. Nakakaano yan, meron sakit sa abdominal pain, gamot yan, gamot yung pero wag mo na sobrahan sa Bible. Paglalaan ng panahon. Mga kapatid, sa buhay ng tao, ito true to life story. Wala tayong pakialam kapag hindi natin kilala yung tao. Wala rin tayong pakialam kahit pamilya pa natin kapag hindi sinusunod yung kagustuhan natin. Yung hindi mo siya close, hindi mo siya, kahit pagkamag-anak mo, pag hindi mo siya close, hindi ka naman makikialam sa kanya. Pero itong Samaritano na to ay nagpakita ng habag kahit hindi niya kilala o kahit magiging risky ang kanyang buhay. Bakit? Alam niya na yung gagawin niyang ito ay magkakaroon ng pagdating ng panahon, meron tinatawag na good karma. Yung ginagawa natin sa ating kapwa, hindi mo mamamalayan niya pagdating ng panahon, aanihin mo. Alam niyo, nasa maximum ako, kasi nag-manage ako ng tindahan. Meron mga tao na pumupunta sa akin na gutom. Nagugutom sila. Sabi siya, pagluto mo na, nagluluto kami. Nung napunta na ako sa medium, pinakamahirap na kulungan na napuntahan ko, medium. Sobrang hirap sa pagkain. Alam niyo yung kanin doon, halos may amoy. Tapos yung pagkain doon, grabe, sabaw, talagang wala kang income eh. Hindi ka makapagnegosyo. Hindi ko namamalayan. Meron pumunta sa akin doon, nagtatrabaho siya sa kitchen sa medium. Yun yung inaalagaan ko sa maximum dati. Sabi niya sa akin, Tor, ako na magsusupply ng pagkain mo, yung gulong mo.
Yung rancho nila na gulay, ako, karne na yung rancho ko. Kasi kitchen boy siya. Ako, napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya yung ginagawa natin kabutihan, aanihin mo rin yan. Hindi, ano yan, what you sow is what you reap. Ito yun. Kung anong tinanim mo, aanihin mo rin. Nagkaroon ng krisis sa tubig. Ang tubig ay sa kitchen lang, lahat ng brigada walang tubig. Yung mga mayor, pipila doon. Matalang, hindi naman ako mayor sa Migo. Binigyan ako ng ticket, yung sa kitchen. Motor, 6 na container ang ano ko, hindi ka napipila, ticket lang hawak mo. Kaya ang ginagawa ko, uutusan ko yung tao. Kunin mo yung 6 na ticket, ay yung 6 na container. Yung 2 sa'yo, yung 4 sa akin. Tuwa na siya kasi sobrang hirap ng tubig. Ibig sabihin, aanihin natin yung gagawin natin na kabutihan. Kaya wag, ano sabi? Samantalahin, sabi ng Bible, samantalahin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Higit lalo sa mga mananampalataya. Galatians 6:10. Meron yan sa Bible. Galatians 6:10. Lalo sa mga kapatiran, samantalahin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti, higit lalo sa mga kapatid sa Panginoon. Okay, number 2, paglalaan ng lakas. Siyempre, yung lakas niya, binuhat niya yung tao. Ang hirap kaya nung walang stretcher. Bubuhatin mo yung tao, sasakay mo sa asno. Anong gagawin niya? Siyempre, tatali niya sa katawan niyan. Tapos, dadali niya sa akin. Nagbigay siya ng lakas. Saan ba natin ginagamit yung ating lakas? Natutuwa ako kay Pastor Linda, sila Nanay Lita. Sa edad nilang ito, umahayo sila. Mga evangelist yung mga ko eh. Kaya minsan nakakonvict din ako, bakit sila pa nagagawa nila yung mga ganun? Samantalang tayo, hindi natin nagagawa, mga bata pa tayo. Samantalin na pagkakataon, yung lakas na yan, kasi ang lakas nagde-deteriorate. Kahit ilang lipofitan pa ang inumin mo, kahit ilang Red Bull pa inumin mo, ilang Cobra ang inumin mo, darating ang panahon, maghihina ang ating katawan mo. Ngayon, ano na ako eh, 42 na ako ngayon. Pero ang dami ko na, 52 na ako, ang dami ko na nararamdaman. Kaya, yung lakas natin, kapag sinabing, pupunta tayo sa, hahayo tayo, yung mga kababayan, gusto kong invite sa Binyan Jail. Kasi meron kami Binyan Jail sa every Friday. Meron din kami maximum ng Thursday. Ako, Thursday ako pumasok ng maximum. Meron din ako CIW ng Friday. Pupunta rin ako ng medium, minimum. Kaya sabi ko sa Panginoon, kung iindahin ko yung karamdaman ko, marami akong magiging rason. Ang dami ko pwedeng magiging rason. Kasi nagtete ako ng medication. Ang mahal na mga iniinom kong gamot. 5,000 na nga yung binili kong gamot, kulang pa. Tapos kailangan ko ng injection, 8,000 yung injection. Ang mahal na gamot. Pero sabi ko, Panginoon, yung lakas ko na to, kaya ko pa naman maglakad, kaya ko pa naman umawit, kaya ko pang, commute. Kung may invitation sa akin, nagpapaalam ako kay Bishop, sabi ni Bishop, okay lang, gusto, game tayo. Yun ang kinatutuwa ko din sa church ito eh. Hindi ka sakal sa ministry na gusto mong gawin. Kaya ngayon, patuloy na humahayo ako. Last Friday, nandiyan kami sa Binyan Jail. At sabi ko, yung mga lumaya dito, meron tayong church sa De La Paz. Dito lang kami sa San Isidro. Kaya nung nagsishare ko ng aking buhay, 30 years, 6 months lang naman ako sa loob. Ganyan lahat sila. Alam ko, nasa isip nyo. Gusto nyo breaking yung record ko. Hindi. 30 years, 6 months ko pa naman ako. Pero naramdaman ko yung sabi ko. Naramdaman ko yung sitwasyon nyo. Kasi ilang taon ako na malagi sa ganyang kalagayan. Pero kinahambagan ng Panginoon. Tignan nyo, nakulong ako ng ganong katagal, lumaya ako, walang kagalos-galos kasi nagtiwala ako sa Diyos. Yung pamilya nyo, kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, extended ang blessing sa pamilya nyo. Sa totoo lang. Kaya magpatuloy tayo, merong problema minsan,
meron hindi pagkakaunawaan, pero hindi yun dapat na magiging hadlang para magpatuloy sa Panginoon. Gamitin natin yung ating lakas sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtulong sa kapwa. Kung meron tayong kakayanan tumulong, gawin natin. Si Kuya Dong nga, ministry nito, hindi naman nakapag-aral, pero iba yung ministry niya. Kahit mainit, natin sundo yung mga ano. Iba yung ministry na ginagawa niya. Kaya ako naman, naghahatid sundo na rin ako, kaya lang, isang biyahe lang din ako kasi minsan may part ako dito. Kaya, game lang tayo mga kapatid. Huwag nating isipin yung, hindi naman tayo Demetro eh. Alam niyo ibig sabihin ng Demetro, yung taxi. Yung Demetro. Kapag tumakbo yung taxi, pumapalo yung metro, ibig sabihin, kailangan may bayad bawat hindi tayo Demetro. Ang operator natin, nasa taas, nakatunggay. Tuloy-tuloy lang tayo kasi 24/7, nakikita ng Panginoon yung ating ginagawa. At sabi, what you sow is what you reap. Kapag ka nagpatuloy ka sa Panginoon, maniwala kayo sa akin, yung blessing, patuloy niya igagawad sa atin. Hindi ka mapagpalain ng material, pero yung yung spiritual mo patuloy na lumalago. Ang ibig sabihin ng sitwasyon natin mga kapatid na naglilingkod sa Diyos, ang kagalakan, hindi nagmumula sa anumang material na bagay. Pero kung bigyan tayo ng kayamanan, salamat. Pwede natin gamitin doon sa paglilingkod din sa Panginoon. Number 3, paglalaan ng salapi. Ano sabi niya doon sa innkeeper? Nagbigay ng 2 denaryo. Alam niyo ang ibig sabihin ng 2 denaryo? Ang pagtatrabaho kasi noong unang panahon ay 1 denary per day. Ibig sabihin, siguro yung sahod niya, 2 araw, binigyan niyo ito sa tao. At ang maganda sinabi niya, alagaan niyo ito at babalikan ko kayo. Kung sakaling may kulang, ay babalik ko. Ibig sabihin, hindi niya kilala. Ang pinakamahirap, kahit Kristiyano ka pa, ang pinakamahirap sa kalagayan natin ay yung tumulong sa pamamagitan ng salapi ng pera. Naghahanap, kailangan, siguro kung may collateral, bibigyan natin. Pero ito, wala. Wala siyang ini-expect na balik na gagawin ng tao sa kanya. Nagbigay na nga siya ng panahon, nagbigay na siya ng lakas, nagbigay pa siya ng salapi. Sabi niya, kung sakaling magkulang, babalik ako at babayaran ko. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagtulong, walang dahilan para tumangging tumulong. Meron ba tayong dahilan para tumangging tumulong? Kasi wala kang mabuting rason para tumangging tumulong sa kapwa. Kaya sabi nga ng Bible, kung kaya natin tumulong sa pag-a-advise, sa pagka-counsel, sa pagbibigay ng ganitong mga sitwasyon, sa labi o anuman, bigyan natin. Kasi kaya ginagawa natin to, ginagawa din natin para sa Panginoon. Whether you eat or drink, sabi sa Bible, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ano mang bagay yung gusto mong gawin, uminom ka man o kumain o anumang mga bagay na yan, yung gagawin pa natin ito ay nakakapagbigay bugod sa Panginoon. Lagi nung dapat na nakasentro sa ating isipan. Whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Kaya ang ministry, mga kapatid, hindi lang yung nakatayo ka din sa pulpito. Hindi yung nagpipreach ka, hindi. Ang ministry, kung ano yung mga bagay na ginagawa mo para napapapurihan ng Panginoon, you are ministering to God. Nagbubuhat ka nagluluto ka sa pagkain ng mga worker, naghihiwa ka, nagbubuhat ka ng tubig, naglilinis ka sa church, nagbubuhat ka ng mga upuan, kahit anong bagay na ginagawa mo na nakapagbibigay lugod sa Diyos, ministry ang tawag mo. Hindi yung porque tumayo ka dito, pastor ka, deacon ka, elder ka, church worker ka, kayo lang nagbi-ministry. Hindi. Lahat tayo na nakakilala sa Panginoon, meron tayong tinanggap. Ano ba tinanggap mo? Yung regalo, free gift na nanggaling sa Panginoon.
Anong gagawin mo? Dahil free yung tinanggap mo, ipahagi mo yung free gift na natanggap mo. Kaya pagdating ko doon sa bahay namin, kasi talagang, mga yun kantado katoliko talaga sa bahay namin. Sabi ng ate ko, pagdating ko pa lang doon, nakandaan yung kotse. Yung kotse yung pamangkin ko Bis ka na. Bakit? May pupuntahan tayo saan? Pupunta tayo sa Our Lady of Piat. Ha? Hindi ako sama. Ano naman, pastor ako eh. Grabe ka naman, ilang beses kitang niluhod kay St. Peter. Sabi ko sa kanya, pastor ako, ginagala mo naman yung religion nyo. Hindi, kahit di ka pumasok, doon ka lang sa labas. Hindi pwede, sumama kayo sa akin. Sabi ko kasi umadala ako sa JIL bagay doon. Sumama kayo sa akin. Ngayon, unti-unti, yung mga apo ko, nagkaroon na kami ng Bible study, nag-question and answer sila eh. Sabi, ba't ganun si Lola? May ano siya, may rebulto, ganyan. Ito sa yung kapatid ko eh. Pero unti-unti, nakunamaan niya yung ano. Kaya ang hirap talaga mag-evangelize sa pagpamilya mo. Kasi ang turing nila sa amin, kapatid eh. Pero unti-unti pag nagpo-post ako ng nag-ano naman sila. At meron akong ako na pinaninindigan na yung Biblia, nagbabasa siya ng Bible eh. Lagi siya inaaya ng lola niya, hindi siya sumasama. Ba't yung sumasama kay lola mo? Bandang huli, ako na yung pinagsasabihan ng lola niya. Ano pang pinakain mo doon sa bata na ba tayo? Nagbasa ng Bible eh. Sabi ko sa kanya, magbasa ka ng Bible para makita mo yung totoo. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Pero naniniwala ko sa pamamagitan ng panalangin, slowly but surely, magkakaroon din ng dinhi yung salita ng Diyos. At ang prayer ko talaga, magkakasama kami ng aking pamilya. Kasi yung old house namin, ang desire ko, may tayo na magkaroon ng church. Eh, sila din naman nagsabi, huwag ka na pumunta sa binyan, pagawa mo ito, mag-church na lang. Hindi naman ganun eh, hindi naman 2 days, 3 days na decision. Siyempre, kung ano will ni Lord. Pero sabi ko sa kanya, ang pinupuntahan ko ay hindi religion. Gusto kong makita mo, yung dati mong kapatid, ganun pa rin ba? Kasi magkasama tayo nilang taon, kilala niyo naman ako. Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran ko, buhay. Yun ang gusto kong makita sa inyo. Kung makita niyo sa akin. Na ibang totin yung nakikita nyo, doon yung makikita ng Diyos ko ay buhay. Ang Diyos nyo pwede masunog eh. Pero ang Diyos ko hindi kayang masunog. Pwede bang iligtas mo ang Diyos? Nawakan mo yung tapos itatag mo yung Diyos. Pagka may sunog, may bagyo, nililigtas nila yung Diyos. Bitbit nila yung Diyos. Pwede bang iligtas mo ang Diyos? Ay Diyos kasi. Kaya ang Diyos talaga Espiritu. Kaya sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, paano mo may padadama ang iyong pag-ibig sa mga sugatan? Merong mental illness, meron tinatawag na psychological na problema, pwede ka makapagbahagi. Yung naranasan mo sa buhay, bago ka nakakilala sa Panginoon, yan din nagagamitin ng Diyos para magkwento ka sa mga nakakaranas sa mga dating gano'n na sitwasyon. Kaya kami na dating nasa bilibid, ba't kami bumabalik-balik sa jail, sa prison? Kasi gusto namin maipadama yung naranasan namin, yung pagbabagong buhay na ginawa ng Diyos sa amin, madama din na nasa kulungan sa ngayon. Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Diyos lang talaga ang magbabago. Yung New Year's resolution, hindi totoo yun. Pero kapag ang Diyos ang nagbago sa iyo, maniwala ka, pag gumawa ka ng hindi maganda, nag-decision ka, nag-isip ka ng hindi maganda, merong convicting power ng Banal na Espiritu para hindi mo ituloy. Para may pumipigil kapag anak ka ng Diyos. Meron kang gustong gawin na parang kasisira na yung testimony, pipigilan ng Diyos yan. Kaya nagpapasalamat ako na nandito ako sa church na to, nagpapatuloy para family church. Yung JIL bagay doon sa amin, para family church din. Ganito rin ang
First time ko palang pumunta ron, nag-testimony ako. Tapos yung 4 na Sundays na magkakasunod, ako na yung pinag-preach ng pastora, sabi ng pastora. Sa totoo lang, hindi ako pastora. Ano lang ako, yung church planter. Nagano siya. Dito ka na, dito kwarto mo. Pastora, sabi ko, may commitment ako na sa binyan. Salamat sa Panginoon na kahit na galing ka sa loob ng gulong, hindi naghahanap ng credential. Ano ba ang ano mo, interview, walang ganun. Kaya dito, salamat, first day ko pa lang dito, naramdaman ko yung init na pagtanggap niya sa akin. Kasi dati ako sugatan. Mga kapatid, sa conclusion natin, walang mabuting rason kapag tumanggi kang tumulong. Kaya habang may pagkakataong gumawa ng mabuti sa kapwa, ay samantalin na po natin. Kasi maaari at posible na maging isa tayo sa magiging biktima. Sabi ng Biblia, what you sow is what you reap. Ano ang aanihin nating kabutihan kung hindi naman tayo nagtanim nito? Di ba? Gusto mo kumain ng kamatis, hindi ka naman nagtanim ng kamatis. Parang gano'n ang ibig sabihin nito. Ang application nito mga kapatid, kapag may pagkakataong gumawa ng mabuti, gawin na natin. Kasi lahat ng ginagawa mo na nakakalugod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kung ano yung ginagawa niyo sa mga maliliit na to, ginawa na rin sa akin. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo sumusulpok sa hangin. Tuloy-tuloy lang, laban lang mga kapatid. At maraming salamat. Ito yung istorya ng buhay. True to life story na alam ko related sa atin lahat. Isang paalala na kapag may nakita tayo pwede natin tulungan, gawin lang natin yan. Kasi meron tinatawag na good karma. Aangihin mo rin tandang araw, balang araw. Salamat Lord sa umaga ito. Thank you so much sa pinag-aralan namin ito, Panginoon. Tunay nga na napakahirap i-apply ang amin na pag-aralan. Pero dahil sa kapangyarihan nyo sa amin, kayo yung mag-uudyok sa amin na gumawa ng mga kabutihan, ginawa din ng Samaritano ito. Samaritano na ang turing na Mahudyo ay napakasama, napakarumi, na hindi sila parabang tinatakwil ng mga Hudyo. Pero siya yung nagpakita, nagpamalas ng kabutihan sa kapwa. Gusto rin namin mangyari sa buhay namin to, Lord. Kaya turuan nyo kami at patuloy na tulungan. Salamat, O Diyos, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all.